So what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update na naman tayo. About na naman ito sa EDC, Edo and VNC. So this video is from Kalinga Vlog. So it has a title of VNC na pagsabihan ni Edo. Kalinga Prab latest vlog today. So ano kaya yung napagsabihan or bakit pinagsabihan? Ano na naman yan? So again, before we start, Kalinga Vlog support, also Kalinga Prab. Don't forget to support Kalinga Prab. And syempre, Gentle One TV. Don't forget to support, like, comment, share, subscribe. So ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Beyonce na pagsabihan ni Edo, Kalinga Prab latest vlog today. My God. Ano naman kaya yan, men? Nako-curious talaga ako sa mga ganito eh. So again, Kalinga Vlog, Kalinga Prab, Gentle One TV. So like, comment, share, subscribe. Ladies and gentlemen, again, start. VNC may ginawa na hindi nagustuhan ni Edo. Ano naman kaya Nako. ito? Ano na Mapagpalang naman? araw po sa inyong lahat mga kalingap at paunawa ay atin po munang tapusin ang kabuuan ng video na ito upang ating malaman ang nilalaman nito. Watch till the end daw muna guys bago kayo mag-comment. At salamat po kay Kuya Val Santos at Kalingap Rab. Ang Also, magamang Kalingap, don't forget to support them. unang araw ng Team Kalingap sa Palawan bagamat malalim na ang gabi sila nang dumating sa airport ng Palawan. Ngunit ang mga fans ng Team Kalingap ay matyaga nila itong inaabangan mga Kalingap. Grabe, no? Grabe din talaga yung suporta na natatanggap nila, men. Grabe. Sinasalubong talaga sa airport eh. Well, marami naman talagang fandom yung Jom Karat Edsy. Like, kita nyo naman yan, men. Yung views talaga, grabe. Pumapalo sa 300k up eh. At halos hindi ito inasahan ni Kalingap Rab na gagawin ito ng mga fans. Ganun pa man dahil ito ang gusto ng mga supporters ay talagang nagpapasalamat si Kalingap Rab sa kanilang ginawa. At dahil na rin na ito ang unang pagkakataon ni Kalingap Rab na makapunta siya ng Palawan. At mabuti na rin at naisip ni Kalingap Rab na pasamahin niya si Sir Olive. Nang sa ganun ay may seguridad din ang Team Kalingap sa kanilang pupuntahang lugar. Tama, mas maganda din yun na marami silang like Kalingap team talaga maraming guys, maraming lalaki para syempre if ever na magkagulo may re-respond, 'di ba? Goods 'yun. Lalo na kay Kalingap Rab at sa mga K-Angels na kanilang kasama mga Kalingap. At sa unang araw nila ng Palawan ay ramdam na nila agad ang saya. At dahil na rin sa ganda ng mga tanawin at masasarap na pagkain dito ay talagang hindi nila ito malilimutan. Grabe. At sa kabilang banda Edo ay sinabi niya kay VNC at bakit daw napakaiksi ng damit na isinusuot ni VNC mga Kalingap, at mapapansin na Grabe din talaga, men. The way ko talaga tignan si Viancy, para din siyang Barbie doll din yung mga damitan niya. Like din siya, sexy din siya. Yeah, maganda yung hubog ng katawan niya, men. Pwede siyang yung mga tawag diyan, miss, anong tawag diyan? Pageant, yan, yeah. Pageant, pwede siya. din talaga kay VNC ay parang mahilig siya sa mga sexy na mga damit. Kung ating mapapansin sa mga vlog niya sa mga nakaraan ay halos talaga mga sexy ang damit na kanyang isinusuot mga Kalingap, dahil na rin siguro ay komportable naman si VNC kapag ganito ang kanyang damit na isusuot. Subalit mapapansin natin kay Edo ay parang hindi siya gusto. O parang nagseselos siya kay VNC kapag nakita niya na ganito ang isinusuot ni VNC. Lalo na at nasa labas at naglalakad lang sila sa kalsada at marami ang nakakakita kay VNC mga Kalingap. Actually, yung lalaki, guys, at saka yung babae, subjective naman talaga kasi yan. Ikaw as a girl, though ikaw yung may hawak or ikaw yung masusunod talaga kung ika nga nila, your body, your rules, the way you dress, ikaw yung bahala dyan. Yung iba kasi sinasabi nila na di ba, tawag dyan, ganito na ako manamit nung wala ka pa. Ganun ba? So parang ang nagiging labas niyan, if ever na nakakapag-jowa ka ng siloso or medyo conservative, parang na-invalidate yung feeling ng guy. So, kaya nga tayo, men, kapag pumapasok tayo sa relasyon, magkakaroon talaga yan ng gulatan ng mga ugali, ng pagiging stricto, ng pagiging caring, kasi
Men, first time nating na-encounter yung taong yan. Like, nag-meet na tayo at this age, 20 plus, di ba? So, meron talaga tayong kailangang baguhin sa tawag dyan. Kung ano yung ikinakaselos niya, dapat mo yung tingnan muna kung OA ba masyado or hindi ba or whatsoever. Though hindi ko sinasabi na na yung mga babae dapat silang sumunod sa guy. Pero ako kasi, me as a guy, syempre, gusto ko din yung, ano ba, hindi ganong revealing yung suot ng partner ko. Kasi, yun, napagtatalunan namin yan dati na ganyan nga, tawag dyan. Parang yun kasi yung way or yun yung gusto niya ba. So, parang ang inaano ko na lang yan, as long as kasama ako, okay lang sa akin na magsuot ka ng mga ganyang damit, na mga medyo pa-sexy or whatsoever. Pero hindi yung gaanong revealing. Okay lang sa akin yun. Pero if ever na wala ako, parang ano ba na, magdamit ka muna ng formal kasi mahirap na yung mundo ngayon. Marami ng mga manyakol, di ba? So, di din natin maano talaga, especially ganyan. If ever mga all girls lang talaga, dapat maging vigilant ka na lang talaga, ano. Pero that's my insight lang din naman. So, may nakikita kasi ako dito na yung kay Edo, tawag siya, maraming mga girls na nagagalit sa kanya kasi yun nga daw. Pero I think normal na kasi yan parang defense mechanism na yan ng lalaki. Siguro dahil ang nature kasi ng lalaki, more on, attracted sila sa panlabas na anyo ng mga babae. Kaya nga mostly kasi nakakagustuhan sa lalaki dahil sexy, dahil maganda, makinis, or whatsoever. Though hindi ko nilalahat, pero meron talagang ganun, ano. Kaya yung lalaki, kapag nakakatagpo na sila, ito nga yung fun part kasi halimbawa yung lalaki, nagkagusto siya sa isang sexing babae na nagsusuot ng mga maiikling shorts or whatsoever. Nagkagusto siya, na-attract siya in that way. So ngayon, nung na-jowan niya na, pinagbabawalan niya ng sumuot ng mga ganyan. Kasi yun nga, parang nandito na sa isip ng lalaki ba, or siguro yung lalaking yan, dating chick boy na yan, or siguro dahil lang talaga yung lalaki kasi, alam namin kung paano mag-isip ang ibang lalaki. Di ba? Something like that. So wala naman talagang mali dyan, men. Actually, it's debatable siya kung ano talaga yung masusunod. Nasa sayo na lang talaga yan kung ano yung perception mo dyan patungkol sa pagbabawal or yun nga, yung selos-selos or paghihigpit ba. Kasi ano yan yun nga, subjective siya. Yung pagiging conservative ng lalaki, pwede siyang tanggapin ng ibang babae as yun, pinagbabawalan siya, inistriktuhan siya, 'di ba? Ganun. So, nasa sa inyo na lang talaga 'yan. Wag niyo na lang hayaan or let na masira yung relasyon niyo dahil sa ganyan kasi normal lang talaga 'yan na meron kayong pagtatalo at first. At syempre, sa loob ng isang relasyon, meron talaga tayong mga bagay-bagay na gusto natin na kung ikakaselos ng isa or ikakasakit ng isa, need natin yang walain or i-adjust, di ba? So, ganun lang yun. Ewan ko kung ba't napahaba yung mga pinagsasabi ko. I know wala naman yung kwenta, but tuloy. Basta subjective yun. Nasa sa inyo na talaga yan. Pre. Kaya hindi mapigilan ni Edo na sinabihan niya si Veancy at bakit nga daw napakaiksi ang suot ni Veancy. Siguro kapag nasa bahay lang ay okay lang ito para kay Edo na makita niya si Veancy na magsuot man ng mga maiiksing damit mga kalingap, at dahil nga dito ay napaisip na rin ng mga manunood na sila na nga daw ni Edo at ayaw lang muna nilang isa publiko ang kanilang relasyon. Ano pat okay lang kay Veancy na tawagin siya ng wifey mga kalingap. Yun, At wifey. sa araw na ito ang Team Kalingap ay napaka-excited na nila, at sa kanilang mga gagawin sa Palawan mga kalingap, lalo na ang teleserye na dito magaganap, ang Jump Carl at ang EDSI Love Team, kaya ang dami na nang nakaabang sa kanilang love team na gagawin sa Palawan. Ano po ang inyong komento tungkol sa sinabi ni Edo kay Veancy mga kalingap, nagsiselos kaya siya kay Veancy, kita naman natin na Selos? maganda No, ang hindi katawan ni selos. Veancy at lalo na kapag nagsusuot siya ng mga sexang mga damit. So, yun. I admit, sexy naman talaga si Beyonce, men. Attractive talaga siya. Yun. So, again, this video is from Kalinga Vlog. Support nyo yan. Also, Kalinga Vlog, don't forget to support. Also, Gentle One TV, of course, ladies and Gentle One. Don't forget to subscribe our YouTube channel to get updated, you know? So, again, di ba? About sa usaping ganyan nga sa mga damit na maikli. Actually, walang mali ha. Walang mali. Nasa sayo na lang talaga yan kung paano mo siya iintindihin.
For example, si Beyonce, wala namang mali kung magsusuot siya ng maiksi or ano pa na klase ng damit or whatsoever, 'di ba? Kung gusto niyang magpa-cleavage, kung gusto niyang tawag niyan yung mga maiikling shorts, karapatan niya naman talaga 'yun kasi 'yun nga siya naman talaga yung masusunod sa kung ano yung gusto niya, 'di ba? As a girl, 'yun kasi yung iba pinaglalaban talaga nila kung ano yung karapatan nila na, "Oh, ganito na ako dati nung wala ka pa, tapos ngayon palepal ka sa akin." Gaganon-ganon yung iba kaya hindi sila nagkakasunduan, nagkakahiwalay sila. Tapos yung guy naman, meron din kasing ibang guy guys na sobrang stricto na din talaga na yun, kahit ano na lang pinagbabawal, like hinihigpitan talaga. Pangit din yun kasi nasasakal din yung babae sa ganung way. So pwede ka lang namang mag-ano na, halimbawa kung kunyari meron kang dress code, anuhin mo na lang siya, tansyahin mo na lang na, okay, itong kay Beyonce, para sa akin itong kay Beyonce, for me, ayaw ko din siya na magsuot ng ganyan, na ganyan kaikli kapag siya lang mag-isa. Pero maybe if ever na magkasama kami, okay lang sa akin yung ganun kasi mapoprotect ko siya or yung mga guy medyo hindi sila magdi-dare na mambastos sa girl ko if ever nakasama niya ako, something like that, you know. At yun nga, yung guy dapat hindi na dapat marunong siyang umano muna ba na o ano ba yung dress code ko dapat, yung hindi masyadong OA, yung hindi masyadong natatapakan yung gusto niya rin, 'di ba? So, ganun. Sa usapin naman na yung guy, sasabihin mo naman na tawag diyan, "Oh, ba't binabago mo ako? Ganito na ako dati nung hindi pa tayo nagkakilala." Well, yun na yun, 'di ba? Pumasok ka sa isang relasyon na yun nga, dapat i-expect mo din muna din yan na merong magsiselos sa'yo na, or merong mangangamba, merong magiging overprotective sa'yo at first. Pero nasa sa'yo na lang talaga yan kung paano mo siya i-change or iti-train na, o ito, dapat bigyan mo siya ng assurance. Kasi kaya nagkakaroon ng away patungkol sa dress code. Kasi unang banggit ng lalaki na, oh, ang ikli naman ng suot mo, wag naman ganyan. 'Di ba? Parang halimbawa na ano yung lalaki, tapos sasagutin mo ngayon na, "Oh, ba't nakikialam ka? Eh, ganito naman ako dati nung wala ka pa sa buhay ko." Eh, ngayon binastos mo, eh, di mag-aaway talaga kayo niyan, 'di ba? Kasi yung mga ego nyo yung pinapataas nyo. So dapat ang approach mo rin, ganito kasi yan something like that. So bigyan mo siya ng assurance, 'di ba? Or if ever talaga na tingnan mo na lang talaga kung ah siloso nga yung boyfriend mo, dapat i-train mo siya ng wag mo siyang biglain na wag ganyan, wag ganito. Kasi yung lalaki talaga, nature na talaga nila na yun, i-protect nga nila yung girl nila, di ba? Kasi alam naman naming mga lalaki din na if ever na ganyan yung susutin ng partner namin, mas maraming lalaki na titingin sa kanya, babastusin siya or whatsoever, di ba? Ganun talaga yun, men. Especially kapag bago pa lang kayo na magkarelasyon. Sobrang siloso talaga ng mga lalaki, men. Like, legit yan, napagdaanan ko din yan dati. Sobrang siloso ko. Like, kahit ano na lang pinagsisilosan ko. Buti na lang talaga, medyo naging matured na tayo ng konti na, yun nga, yung dress code natin ay hindi na siya gaanong, tapos, pwede nang magsuot ng mga gusto niyang damit, basta wag lang yung masyadong benta kaluluwa na, as long as kasama ako. So ayun, mas goods 'yun kung magrerespetuhan kayo, 'di ba? Pero anyways, kung magdi-disagree kayo sa opinion ko, nasa sa inyo naman talaga 'yon. Again, sabi ko nga sa inyo kanina, subjective 'yan or walang mali diyan. Walang mali sa side ng isa or sa isa kasi 'yun nga, we have each opinion. Ang sa atin lang talaga nito kung paano natin i-save yung relasyon natin na or i-understand natin kung ano yung nafi-feel nung isa, 'di ba? 'Yun lang naman eh. Kasi if ever ba kayo guys, yung halimbawa, yung babae naman, yung lalaki ngayon, nagpapa-abs ngayon yung lalaki, 'di ba? Tapos ano na lang kaya yung iisipin mo kung yung guy mo ay parang nagfe-flex lang siya ng todo dun sa dagat, 'di ba? Of course, hindi mo rin yun maiintindihan. Or medyo makaka-feel ka din na, oh, ba't nagaganyan-ganyan ka, nagpapapansin ka ba? So parang ite-take mo naman siya ng ganun. So pangit yung ganun. Dapat equal lang talaga, normal lang talaga na magiging protective yung mga partner natin. Mas kabahan ka kung walang pake yung partner mo sa'yo. Though hindi ko naman nilalahat kasi meron talagang mga partner din na limbago niyan, mga liberated or okay lang sa kanila. Meron din talagang ganun. Or siguro,
nakalagpas na sila sa stage na yun nga sobrang siloso or maraming ano 'di ba sa katawan. So I think hanggang dito na lang muna, napahaba na naman tayo eh. So I hope naiintindihan niyo yung gusto kong ipaabot kasi yeah, that's kinda ano siya eh, debatable siya or subjective siya. So again, Kalinga Vlog, Kalinga Prab, Gentle One TV. So like, comment, share, subscribe. Gentle One TV is out.